Welcome sa part 2 ng ating Cadesimu Circuit Simulator tutorial. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagbuo at pag-simulate ng Y-Delta Reduced Voltage Starter. Unang-una, papakita ko sa inyo ang pagbuo ng Y-Delta Power Circuit at Control Circuit. So, unahin nating buuin ang ating Power Circuit. So, mag-add tayo ng 3-phase na line. Tapos lagyan natin ng circuit breaker. Then ang ating main na contactor. Okay. Tapos delta contactor at ang pangatlo ang ating Y contactor. Sunod naman, lagyan natin ng overload relay. Ito yung heater ng ating overload relay. At 3-phase na motor. Ang pwedeng gamitin natin na motor para sa Y-Delta ay kailan 6 leads or 12 leads. Ang available natin dito sa Cadesimu ay 6 leads. So ito yung ating gagamitin. Okay. So ating connect ang mga wires. Okay. Lagyan natin ng label. Ito ang ating KM1, ang ating main na contactor. Sunod KM2, delta contactor. At ang pangatlo KM3, yung ating Y na contactor. Connect natin. Okay. Sa Y-Delta na starter, dapat ang ating first pull, ang ating U1 tsaka ang W2, ito yung dapat na magkapares. So sa American Standard, ito yung number 1 tsaka yung number 6. So connect natin ito. At ito namang D1, ang kanyang kapares ay U2, or sa American Standard ito yung 2, ito yung 2, saka ito naman yung 4, ito yung number 4 na terminal. Itong U2, ito yung number 4. Ang V1, ito yung number 2. Okay. Tapos W1 saka V2. W1, ito yung number 3.
Saka yung dito, ito yung number 5. Okay. Tapos connect natin yung ating Y na contactor. Ito yung ating shorting circuit. Connect natin sa ating delta ng contactor. So yan ang ating power circuit. Bigyan natin ng ground ang ating motor. Ito yung circuit breaker, 3-in-1, overload relay, OL1. Ngayon naman, buuin natin ang ating control circuit. So, maglagay tayo ng isang phase, then circuit breaker na single pole para lang sa control circuit. Okay, pagkatapos overload relay na normally close. Okay. Ito yung 95, 96. Tapos sa ating mga push button, stop push button, saka start push button. So stop push button ay normally close at ang start push button ay normally open. Tapos lagay natin ating Y na contactor. Bakit Y contactor? Sa Y delta starter na buuin natin, ang mauna sa sequence ay ang mauna sa sequence na mag-close ay ang Y. So bago pa man mag-close or mag-supply ng power sa ating motor, dapat naka-close na ating Y contactor. Ito ay para maiwasan natin yung arcing dito sa ating Y. So itong Y natin ay maliit lang na contactor. Ito ay 33% lang ng ating FLA. Samantalang ang main naman, saka yung delta contactor, ito ay ang sizing natin dito ay 58% ng FLA ng motor. At ang overload relay, kapag dito natin nilagay sa ilalim ng main, dapat ang setting nito ay 58% ng FLA. Kung gusto natin ilagay sa ibabaw bago mag main, dapat ang size nito ay parehas ng ating 100% ng ating FLA ng ating motor. So depende sa service factor ng motor kung pwede tayong maglagay ng additional na 1.15 or 1.25 na percent sa ating setting ng overload delay. So gaya ng sinabi ko kanina, dapat mauna ang Y, kaya ito yung mauna sa ating sequence. So lagyan natin ng interlock galing sa delta. Ito yung ating interlock na normally close contact galing sa ating delta. So ito yung coil natin ng Y, yung KM3, at ito naman yung interlock natin mula sa delta. Ito ang KM2. Okay, so pag nagkaroon ng transition, dapat pag
dilipat sa delta, dapat ito ay mag-open. So para mag-open ito, dapat maglagay tayo ng contact ng timer. So normally close na contact ng timer, time delay, on delay timer. So lagay natin sa series ng ating coil ng ating Y contactor. Connect natin ito. Okay. So ito, ilagyan natin ng label na KA1. Ito yung ating normally close on delay timer. Ito yung kanyang contact. Ito naman ay S2 para sa ating start push button. S1 ito yung ating stop push button. Okay, ito naman ating overload relay, then ating control circuit breaker. Ngayon, lalagay natin yung ating coil ng ating timer. So meron tayong tatlong klase ng timer. Ito yung on delay timer, ito naman yung off delay timer, at ito naman yung combination ng dalawa. So gagamitin natin ay on delay timer. Ito yung KA1. Set natin sa 5 seconds. Okay. Ngayon, para mag-activate ang ating timer, dapat lagyan natin ng normally open na contact mula sa ating Y contactor. So once nag-energize ang Y contactor, magko-close ang auxiliary, tapos i-energize na ngayon yung ating timer. So lagyan natin dito. Okay. Okay. So ito yung auxiliary natin mula sa Y contactor. Okay. So once na pinus natin ang start, press natin ang start, mag-energize ito. Pag nag-energize, close, then start ang timer. Ngayon, dagdag natin ang ating, once na nag-close ito, pwede nating i-close ngayon ang main. So i-add natin yung main na contactor. Ito yung ating KM1. Okay. So ito ay nakaparallel lang sa ating timer. Lagyan natin dito. Okay. Ngayon, pag nag-time out ang timer, dapat i-open niya ang Y na contactor. So ito mag-open ito. Ngayon, once na nag-open ito, ito ay mag-open din. Babalik siya sa normally open na posisyon. So para ma-maintain ang supply para sa ating main na contactor, dapat maglagay tayo ng tinatawag na holding contact or holding contact para sa ating main na contactor. So add tayo ng isang auxiliary contact
ng KM1. Okay. So, lagay natin siya dito sa bago ang start na push button. Dahil hindi natin pwede ilagay dito dahil once na nag-open ito, mawawala ng supply. So, mangyayari ngayon, once na nag-energize ito, sa pamamagitan ng auxiliary ng Y delta, ng Y contactor, pag nag-energize ito, magko-close ito. Ito yung kanyang auxiliary, KM1. Okay, so once na nag-close ito, dito ngayon dadaan ang ating power na magsusupply sa Y na sa main na contactor. Okay, so ngayon dagdag natin ang ating delta na coil. So once na nag-time out ang ating timer, mag-open ang Y na contactor, mag-close naman ang delta. So ito yung ating KM2. Okay, ngayon lagyan natin ng interlock mula sa Y na contactor. So ito yung KM1. Ito ay para maiwasan yung pagsabay na pag-energize ng Y saka delta. Kasi once na nagsabay ito, magsushort ngayon itong ating supply. Once na nagsabay na gumana yung dalawang contactor, dahil ito nakashort, so magsushort ngayon dito. So para maiwasan, dapat maglagay tayo ng natawag na interlock. So lagyan natin ngayon ng normally open na contact mula sa ating timer. Ito yung normally open time contact mula sa timer natin na KA1. So once na nag-time out ito ay magko-close. Ito naman na mag-open. Connect natin. Okay. Yan. So halos buo na ang ating control circuit. Lagyan natin ng neutral para mabuo ang ating, magkaroon tayo ng return. Yan. So subukan natin i-simulate. Play natin ito. Close natin ang ating circuit breaker. Okay, then start. Okay, so makita natin na close ang ating Y. Okay, nung nag-time out, nag-open ang kanyang time contacts ng timer na normally close, at dito naman ay nag-close naman ang normally open na contact ng ating timer. Okay, so ang ating delta ay gumana, nag-transition mula sa Y papuntang delta. So ulitin natin, stop natin. Okay, so start ulit. Okay, close ang KM3 power supply, then holding coil, holding contact. Okay, so yan. Ngayon tingnan natin sa ating power circuit. So stop ulit natin. Okay, close main saka Y after ng timing, main saka delta. So yan ngayon ang ating running condition.
Ngayon, subukan nating ah, simulate ang overload. So, halimbawa, nagkaroon tayo ng overload. Okay, so yan. Nag-open ang ating 9596 na normally close auxiliary ng overload relay. So, patay ang ating control circuit. Open ang ating mga contactor. Okay, so on ulit natin. Okay, so yan. Okay, so yan lang po ang circuit ng Y delta reduced voltage starter. Ang sequence na ito, mauna ang Y, then mag-close ang main. So after na mag-time off ang timer natin, open ang Y, then close ang delta. So ganun na po ang kanyang sequence. So maraming salamat po sa inyong panonood at abangan nyo po ang iba pa nating mga tutorial gamit ang CAD eSIMU na simulator.